Naisip mo na ba ang pangwakas na appointment na dapat panatilihin ng bawat kaluluwa ng tao? Hindi ito isang pulong na maaaring may reschedule, o isang kaganapan na maaaring magpadala ng isang kinatawan. Ito ang pangwakas na sandali ng katotohanan, isang araw na ang kurtina ay hinayla pabalik sa bawat buhay, at ang katotohanan ng kaluluwa ay inilatag bago ang tagalikha nito. Ito ang araw ng paghuhukom, isang konsepto na sumigaw sa mga bulwagan ng kasaysayan, bumulong sa mga sagradong teksto, at pinag-isipan ng bawat henerasyon. Ito ay isang araw na hindi mitolohiya, ngunit ng katiyakan ng banal. Sa araw na iyon, ang bawat maskara ay mahuhulog. Ang maingat na itinayo na personas, ang mga pampublikong imahe na ating proyekto, ang mga lihim na kaisipan na ating pinangangalagaan sa pinakamalalim na pag-urong ng ating mga puso, lahat ay matuno sa dalisay na ilaw ng banal na katotohanan. Ang nagawa sa kadiliman ay dadalhin sa ilaw, at ang mga nakatagong motibo sa likod ng bawat aksyon ay ihayag. Mayroong isang malalim na pagpilit sa pag-unawa nito, hindi upang mapangalagaan ang takot, ngunit upang magbigay ng inspirasyon sa paghahanda. Para sa mga ito ay hindi isang araw kung saan maaaring mag-cram ang isa sa huling minuto, ito ay isang araw kung saan naghahanda ang isa sa buong buhay. Ang paghahanda ay hindi isang galit na pag-agaw, ngunit isang matatag, sinasadyang paglalakad ng pananampalataya at pagsisisi, isang buhay ang nabuhay sa may malay tao na pagkakaroon ng isa na nakakakita ng lahat. Ang paglalakbay ng kaluluwa ay isang paglalakbay patungo sa pangwakas na ito, hindi may iwasang patutunguhan, at ang pinakamahalagang tanong na maaaring tanungin ng isa ay hindi kung darating ang araw na ito, ngunit paano ang isang tao ay matatagpuan kapag nagagawa ito. Ang hindi may iwasang araw na ito ay isang tema na pinagtagpi sa buong tela ng banal na kasulatan. Ito ay hindi isang menor de edad na doktrina, ngunit isang pundasyon ng katotohanan tungkol sa ating pag-iral at ating pananagutan. Ang propetang Jeremias ay sinabihan ng Diyos, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5. Ang nag-iisang taludtod na ito ay nagbubukas ng isang malalim na katotohanan, hindi pa nagkaroon ng sandali na ang kaluluwa ng tao ay hindi ganap na kilala ng tagagawa nito. Mula sa pinakaunang spark ng buhay, ang bawat potensyal, bawat pagpipilian, bawat nakatagong sulok ng puso ay isang bukas na libro sa Diyos. Sa makatuwid, ang araw ng paghuhukom ay hindi isang araw ng pagtuklas para sa Diyos, ngunit isang araw ng paghahayag para sa lahat ng nilikha. Ito ang araw na ang katotohanan ng kung ano ang palaging alam ng Diyos ay ipinahayag. Sa ating mundo, ang mga tao ay gumugol ng labis na enerhiya na nagtatago ng kanilang tunay na sarili. Nagtatayo sila ng mga pader, nagsusuot ng mask, at karate ang kanilang buhay upang ipakita ang isang bersyon na pinaniniwalaan nila na katanggap-tanggap. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na ito ay pansamantala. Ang pangwakas na paghuhusga ay ang mahusay na pangbalanse, isang sandali kung ang katayuan, kayamanan, at impluwensya ay naging walang kabuluhan. Ang hari at ang magsasaka, ang bantog na scholar at ang simpleng magsasaka, lahat ay nakatayo sa antas ng lupa bago ang trono, na hinubera ng bawat pagpapanggap sa lupa. Ang natitira lang ay ang kaluluwa at talaan ng buhay nito. Ang kahalagahan ng paghahanda para sa araw na ito ay hindi ma-overstated. Ito ay isang paghahanda ng puso, isang pagtalikod sa kung saan ay hindi totoo at isang pag-on sa kung saan ay totoo at walang hanggan. Ito ay tungkol sa pag-alay ng buhay ng isang tao, araw-araw, kasama ang kalooban ng isa na magiging panghuli hukom. Ito ay isang tawag upang mabuhay ng tunay, hindi sa takot sa kaparusahan, ngunit sa masayang paggalang sa isang bata na nagnanais na malugod ang kanilang mapagmahal na ama. Alam na ang isang araw ng accounting ay siguradong darating. Ang katotohanan ng banal na appointment na ito ay nakaangkla sa malinaw at hindi maliwanag na mga salita ng Biblia. Ang manunulat ng aklat ng Hebreo ay nagsasaad nito ng isang matibay at solemna na katapusan na hindi nag-iiwan ng silid para sa debate o maling pagkakaunawaan. Sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27, nabasa natin, at tulad ng itinalaga para mamatay ang tao ng isang beses, at pagkatapos na dumating ang paghuhusga. Ay pause natin at isaalang-alang ang bigat ng mga salitang iyon. Ang salitang itinalaga ay mahalaga. Ito ay nagpapahiwatig ng isang banal na utos, isang hindi mababago na schedule na itinakda ng soberanong Panginoon ng universo. Hindi ito isang bagay ng pagkakataon,
posibilidad, o masamang kapalaran. Ang kamatayan, at ang paghatol na sumusunod, ay isang nakapirming punto sa kapalaran ng bawat solong tao. Nilinaw din ng taludtod na ang isa ay hinirang na mamatay minsan. Ito ay direktang kinokontrol ang anumang ideya ng muling pagkakatawang tao o isang siklo ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay sa mundo. May isang buhay, isang pagkakataon na tumugon sa tawag ng Diyos. At pagkatapos nito ay dumating ang paghuhusga. Ito ay ang agarang, direkta, at tiyak na bunga ng pagtatapos ng buhay. Walang mahaba, natutulog na panahon ng paghihintay, walang kaluluwa slumber, walang intermediate na estado ng hindi pag-iral. Ang kaluluwa, sa pag-alis ng katawan, ay lumilipat patungo sa pangwakas na accounting nito. Ang apostol na si Pablo ay nagpapatibay sa kaparehong katotohanan na ito sa kanyang liham sa mga Romano. Nagsusulat siya sa Roma Kapitulo 14 versikulo 10, sapagkat lahat tayo ay tatayo sa harap ng upuan ng Diyos. Pansinin ang salitang lahat. Walang mga pagbubukod. Dito ay hindi isang tribunal lamang para sa kilalang kilala na masama o ang pambihirang taimtim. Ito ay para sa bawat tao na nabuhay. Ang upuan ng paghatol ng Diyos, o ang tribunal ni Kristo, tulad ng tinawag din ni Pablo, ay isang pandaigdigang patutunguhan. Ito ay isang malungkot na pag-iisip, ngunit ito ay sinadya. Ito ay dinisenyo upang pukawin ang kaluluwa mula sa pagdulas nito, upang iling ito mula sa kasiyahan ng isang purong materialistikong pananaw sa mundo, at i-orient ito patungo sa walang hanggang katotohanan. Ang buhay na nabubuhay natin ngayon ay hindi isang pagsasanay sa damit, ito ang pangunahing pagganap, at bawat eksena, bawat linya, ang bawat pagpipilian ay naitala para sa pangwakas na pagsusuri. Dinadala tayo nito sa isang kritikal na tanong, ano ang likas na paghatol na ito, at sino ang hukom? Ang imahinasyon ng isang upuan ng paghuhusga, o isang tribunal, ay maaaring gumawa ng mga imahe ng isang malamig, malalayo, at walang kinikilingan na korte. Ngunit ang mga banal na kasulatan ay nagpinta ng isang mas matalik na intimate, at sa ilang mga paraan, mas nakakapangingilabot na larawan. Ang apostol na si Juan, sa kanyang ebanghelyo, ay nagtala ng mga salita ni Jesus mismo, na nilinaw ang puntong ito sa banal na awtoridad. Sa Juan Kapitulo 5 versikulo 22, idineklara ni Jesus, sapagkat ang hukom ay walang hinuhusgahan, ngunit nagbigay ng lahat ng paghuhusga sa anak. Hayaan ang paglubog nito. Ang isa na uupo sa trono ng paghuhukom ay hindi isang malayong, hindi kilalang Diyos, ngunit si Hesukristo mismo ang parehong Jesus na naglalakad sa maalikabok na mga kalsada ng Galilea, na nagpagaling sa may sakit, na kumakain ng mga makasalanan, na umiyak sa libingan ng kanyang kaibigan, at sa huli ay nag-alok ng kanyang sariling buhay sa isang krus. Ang katotohanan ito ay isang dobleng talam ng malalim na kaginhawaan at nakasisindak. Para sa mga naglagay ng kanilang tiwala sa kanya, na tinanggap ang kanyang sakripisyo at hinahangad na sundan siya, ang hukom ang kanilang tagapagligtas. Ang hukom ang kanilang tagapagtaguyod. Ang hukom ay ang nagmamahal sa kanila at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanila. Ang paghatol para sa kanila ay hindi isa sa pagkondena para sa kasalanan sapagkat ang parusang iyon ay binabayaran ng buo sa Kalbaryo ngunit sa halip ay isang pagsusuri sa gawain ng kanilang buhay, kanilang katapatan, kanilang kitiwala sa mga regalo at oras na ibinigay. Ito ay isang pagbubunyag ng kung ano ang itinayo sa pundasyon ni Kristo, maging ito ay ginto, pilak, at mahalagang mga bato, o kahoy, hay, at tuod, tulad ng inilarawan ni Pablo sa unang mga taga-Korinto Kabanata 3. Ngunit para sa isa na tumanggi sa kanya, hindi pinansin ang kanyang tawag, at nabuhay ng isang buhay na panuntunan, ang katotohanan ay labis na matatag. Ang hukom ay ang mismong kanilang itinulak sa tabi. Ang pamantayan ng katwiran na dapat nilang harapin ay ang perpektong buhay ng kanilang itinuturing na hindi nauugnay. Walang apela sa isang mas mataas na korte, para sa pinakamataas na awtoridad sa universo ay ang namumuno. Kaya, ano ba talaga ang susuriin sa tribunal na ito? Nagbibigay si Pablo ng malinaw at pinakakomprehensibong sagot sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, versikulo 10, sapagkat dapat tayong lahat ay lumitaw sa harap ng paghuhukom ng upuan ni Kristo, upang matanggap ng bawat isa kung ano ang nararapat sa ginawa niya sa katawan, mabuti man o masama. Ang nag-iisang taludtod na ito ay puno ng walang hanggang kabuluhan.
Dapat tayong lahat ay lumitaw, sabi niya, na binibigkas ang universal summons na napag-usapan na natin. Ngunit pagkatapos ay tinukoy niya na ang bawat isa ay naroroon. Ito ay isang malalim na personal at individual na appointment. Hindi tayo tatayo doon bilang bahagi ng isang pamilya, isang simbahan, isang bansa, o isang demograpiko. Tatayo tayo doon ng mag-isa, may pananagutan para sa ating sariling buhay. Ang impluwensya ng ating mga magulang, ang mga pagkabigo ng ating mga pinuno, ang kultura ng ating panahon, ang mga bagay na ito ay maaaring konteksto, ngunit hindi sila magiging mga dahilan. Ang focus ay nasa individual na kaluluwa bago ang tagalikha at hukom nito. At ano ang hinuhusgahan? Ano ang nagawa niya sa The Body? Tumutukoy ito sa kabuuan ng ating pag-iral sa lupa, mula sa ating unang paghinga hanggang sa ating huling ito ang buhay na nabuhay natin sa pisikal na mundong ito. At ang saklaw ng pagsusuri na ito ay ganap na, mabuti man o masama. Ito ay sumasaklaw hindi lamang sa aming mga aksyon kundi ang buong spectrum ng ating pagkatao. Itinulak mismo ni Jesus ang pag-unawa na ito na lampas lamang sa mga panlabas na gawa. Sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 36, binibigyan niya ang babalang ito na babala, "Sinasabi ko sa iyo, sa araw ng paghuhukom ang mga tao ay magbibigay ng account para sa bawat walang pag-iingat na salita na kanilang sinasalita." Ang bawat walang pag-iingat na salita, ang walang pag-iisip na tsismis, ang matalim na retort, casual na kasinungalingan, walang laman na pangako, lahat ng ito ay naitala at dadalhin sa ilaw. Kung kahit na ang aming mga salita ay napapailalim sa antas ng pagsisiyasat na ito, ano ang tungkol sa mga bagay na mas malalim? Ginagawa pa ni Pablo ang isang hakbang pa sa isang mga taga-Korinto 4:5, hinihimok tayo na huwag ipasa ang paghuhusga bago ang itinalagang oras, ngunit maghintay hanggang sa dumating ang Panginoon, na magpapagaan ang mga bagay na nakatago ngayon sa kadiliman at ibubunyag ang mga layunin ng puso. Ito ang pangwakas na unveil, ang hindi lang ang ginawa namin, ngunit bakit ginawa namin ito? Ang mga nakatagong motibo, ang mga lihim na ambisyon, ang hindi naiisip na mga saloobin, ang malalim na pag-upo ng puso, lahat ay ilalagay bago ang isa na nakikita ang lahat ng mga bagay na perpekto. Walang mga lihim, walang nakatagong mga compartment, walang mga pangangatwiran na naiwan na nakatayo. Ito ay magiging isang sandali ng ganap, hindi natukoy na katotohanan. Ang konsepto na ito ng isang kompleto at kabuuang paghahayag ng puso ay, lantaran, nakakatakot sa ating kalikasan ng tao. Ginugol namin ang napakaraming buhay namin na nakakagambala sa aming imahe, itinatago ang aming mga bahid, at pamamahala ng mga pangunawa. Ang ideya na ang lahat ng ito ay mahubaran ay malalim na hindi mapakali. Gayunpaman, para sa mananampalataya kay Kristo, ang sandaling ito ng tunay na katotohanan ay hindi inilaan na maging isa sa pagkondena. Alalahanin, para sa Kristiyano, ang isyu ng kasalanan at pagkondena ay naayos na permanenteng sa krus. Ang dugo ni Jesus ay nagbayad na ng presyo na buo. Kaya, ang paghatol na ito ay hindi tungkol sa pagtukoy ng aming walang hanggang patutunguhan na ligtas. Sa halip, ito ay tungkol sa pagsusuri sa aming buhay ng serbisyo bilang isang mananampalataya. Binibigyan tayo ni Apostol Pablo ng pinakamatingkad na paglalarawan ng prosesong ito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 3. Inilarawan niya ang ating buhay bilang mga mananampalataya bilang pagbuo ng isang istruktura sa isang pundasyon. At mariin siya tungkol sa kung ano ang pundasyong yon. Sa Taludtod 11, sinabi niya, sapagkat walang sino man ang maaaring maglatag ng isang pundasyon maliban sa kung saan inilalagay, na si Hesukristo. Ito ang panimulang punto para sa lahat. Ang iyong kaligtasan, ang iyong bagong buhay, ang iyong pag-asa, lahat ito ay itinayo sa natapos na gawain ni Jesus. Walang ibang lupa kung saan maaaring tumayo ang isang mananampalataya. Ngunit sa sandaling inilatag ang pundasyong yon, nagsisimula ang proseso ng gusali. Ito ang ating buhay ng pagiging alagad, ating serbisyo, ating pang-araw-araw na pagpipilian. At sinabi ni Pablo na maaari tayong magtayo sa pundasyong ito gamit ang ibang kakaibang uri sa lungguhit ng mga materyales. Naglista siya ng 2 kategorya. Sa una, inilalagay niya ang ginto, pilak, at mahalagang mga bato. Sa pangalawa, inilalagay niya ang kahoy, hay, at dayami. Ngayon, sa ibabaw, ang lahat ng ito ay maaaring magamit upang makabuo ng isang istruktura.
Maaari kang magtayo ng isang gusali sa labas ng kahoy at dayami, at mula sa isang distansya, maaaring maging kahanga-hanga ito. Ngunit ang kalidad ay naiiba. Kaya ano ang kinakatawan ng mga materyales na ito? Kinakatawan nila ang mga gawa na ginagawa natin sa katawan, ang mismong mga bagay na hinuhusgahan. Ang kahoy, dayami, at dayami ay kumakatawan sa mga bagay na ginawa na may marumi na motibo, para sa makasariling mga kadahilanan, o sa ating sariling lakas ng tao. Maaari itong maging gawa sa ministeryo para sa pagkilala sa publiko, na nagbibigay ng pagtanggap ng papuri mula sa iba, mga gawa ng serbisyo na isinagawa dahil sa isang pakiramdam ng tungkulin lamang o para sa personal na pakinabang. Ito ang mga bagay na pansamantala, makamundong, at sa huli ay nakasentro sa sarili. Maaari silang magmukhang maganda sa ibang tao. Ang isang malaki, kahanga-hangang ministeryo na itinayo sa karisma ng isang tao ay maaaring magmukhang isang mahusay na istruktura, ngunit kung ang motibo ay pagmamataas, ito ay isang gusali ng dayami. Ang isang mapagbigay na regalo sa pananalapi na nagreresulta sa iyong pangalan sa isang plaka ay maaaring parang isang mahusay na gawa, ngunit kung ibinigay ito para sa palakpakan ng mga kalalakihan, ito ay isang tumpok lamang ng kahoy. Sa kabilang banda, ang ginto, pilak, at mahalagang mga bato ay kumakatawan sa mga gawa na ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, mula sa isang puso ng tunay na pag-ibig, sa pagsunod sa kanyang salita, at sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ang mga bagay na may walang hanggang halaga. Maaaring ito ang tahimik, hindi nakikitang panalangin para sa isang nahihirapang kaibigan. Maaaring ito ang pasyente, mapagmahal na pagiging alagad ng iyong sariling mga anak. Maaaring itong maging matapat na pagbabahagi ng ebanghelyo sa isang katrabaho kapag natatakot ka, o nagbibigay ng hindi nagpapakilala sa isang pangangailangan na natuklasan mo, o pinili na patawarin ang isang taong labis na nasugatan ka sapagkat pinatawad ka ni Kristo. Ito ang mga gawa na hindi palaging kumikislap. Madalas silang hindi napapansin at hindi napapansin ng mundo. Ngunit mahalaga sila sa paningin ng Diyos sapagkat sila ay ipinanganak ng isang dalisay na puso at isang tamang motibo. Ang mga ito ay walang hanggan. Ngayon, narito ang kritikal na bahagi ng ilustrasyon ni Pablo. Sinabi niya sa taludtod 13, ang gawain ng bawat isa ay magiging malinaw, sapagkat ang araw ay ibubunyag ito, sapagkat ihahayag ito ng apoy, at susubukan ng apoy kung anong uri ng trabaho ang nagawa ng bawat isa. Ang apoy hindi ito ang apoy ng impyerno o pagkondena. Ito ang apoy ng perpekto, banal na pagsisiyasat ng Diyos. Ito ay isang refine ng sunog na susunugin ng lahat na hindi walang hanggang halaga. Isipin ang araw na yon. Ang istruktura ng iyong buhay, lahat ng iyong itinayo sa pundasyon ni Kristo, ay sasailalim sa banal na apoy na ito. Ano ang nangyayari sa kahoy, hay, at dayami? Ito ay natupok sa isang instant. Ang lahat ng gawaing ginawa para sa sarili, para sa pagmamataas, para sa papuri ng tao walang kabuluhan. Wala na. Ito ay lumiliko kay ash. Wala itong sangkap, walang hanggang timbang. Ang lahat ng mga oras na iyon, ang lahat ng pagsisikap na iyon, ang lahat ng enerhiya na ginugol sa mga bagay na sa huli ay tungkol sa iyo, ay ipapakita na walang halaga para sa kawalang hanggan. Ngunit ano ang tungkol sa ginto, pilak, at mahalagang mga bato? Ang apoy ay hindi kumonsumo ng mga materyales na ito. Nililinis nito ang mga ito. Ang matinding init ay sumusunog sa anumang natitirang dross, at kung ano ang naiwan ay nagniningning na may higit na katalinuhan. Ang mga gawa na ginawa ng lihim para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang mga sakripisyo na ginawa mula sa pag-ibig, ang mga sandali ng tapat na pagsunod ito ay magtiis sa apoy. Mananatili sila, at para sa mga bagay na ito na ang mananampalataya ay makakatanggap ng gantimpala. Ngayon, maging malinaw tayo tungkol sa kung ano ang gantimpala na ito, at kung ano ito. Ang gantimpalang ito ay hindi kaligtasan. Ang ating kaligtasan, ang ating buhay na walang hanggan, ang ating lugar sa pamilya ng Diyos, ay ligtas ng isang beses at para sa lahat ng natapos na gawain ni Hesukristo sa krus. Ito ay isang libreng regalo ng biyaya, na tanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi mo ito kikitain, at hindi mo ito mawawala. Ang pundasyon ay si Kristo, at kung ikaw ay nasa pundasyong yun, ikaw ay walang hanggan na ligtas. Ang paghuhusga sa upuan ng Bema ay hindi tungkol sa pagtukoy kung sino ang pumapasok sa langit. Ito ay tungkol sa pagsusuri ng *serbisyo * ng mga naroroon na.
Ang gantimpala ay ang pagpuri ng guro. Naririnig nito ang mga salitang yun mula sa Mateo Kapitulo 25, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ito ay ang kagalakan na makita na ang iyong buhay, ang iyong mga pagsisikap, ang iyong mga lihim na sakripisyo, ay talagang nalulugod sa puso ng Ama. Ang Biblia ay nagsasalita ng mga korona, ang korona ng katwiran, ang korona ng buhay, ang korona ng kaluwalhatian. Ang mga ito ay hindi literal, mga korona na naka-encrust na hiyas na isusuot namin sa paligid upang ipakita ang aming katayuan. Ang mga ito ay mga simbolo ng karangalan, ng kagalakan, ng isang buhay na maayos para sa hari. Ang pinakadakilang gantimpala ay ang mas malalim na kapasidad para sa kagalakan at pagsamba at paglilingkod na mararanasan natin para sa lahat ng kawalang hanggan, na nagmula sa isang buhay na katapatan sa mundo. Ngunit ito ay nagdadala sa amin sa kabilang panig ng equation, at ito ay isang malungkot. Tingnan kung ano ang sinabi ni Pablo sa Taludtod 15, kung sinunog ang trabaho ng sinuman, magdurusa siya sa pagkawala, kahit na siya mismo ay maliligtas, ngunit tulad lamang ng apoy. Ito ang isa sa mga pinaka-solemn na taludtod sa bagong tipan para isaalang-alang ng isang mananampalataya. Pansinin, ang tao ay naisave pa rin. Ang kanilang kaligtasan ay hindi pinag-uusapan. Nasa pundasyon sila, ngunit nagdurusa sila sa pagkawala. Ano ang pagkawala na ito? Ito ang pagkawala ng gantimpala. Ito ang pagkawala ng komendasyon. Ito ay ang nakakasakit na pagsasakatuparan na ang karamihan sa kanilang buhay ay ginugol sa mga bagay na hindi mahalaga para sa kawalang hanggan. Isipin ang paggastos ng iyong buong karera sa pagbuo ng isang kahangahangang mansyon. Ibinuhos mo ang iyong oras, ang iyong pera, ang iyong enerhiya sa ito. Ito ang usapan ng bayan. Hinahangaan ito ng mga tao. Ngunit itinayo mo ito ng murang, nasusunog na mga materyales na mukhang maganda lamang sa ibabaw. Pagkatapos, isang araw, isang apoy ang lumusat. Pinamamahalaan mo upang makatakas sa apoy. Lumabas ka sa iyong buhay, ngunit nakatayo ka sa kalye sa iyong pajama at panunood habang ang lahat ng iyong pinagtatrabahuhan, lahat ng iyong ipinagmamalaki, ay naging isang bante ng nakamamanghang abo. Ligtas ka, buhay ka, ngunit naiwan ka na wala. Iyon ang larawan na si Paul ay nagpinta. Ang isang mananampalataya na nagtayo ng kanilang buhay na may kahoy, hay, at dayami na may makasariling ambisyon, na may pagnanais para sa papuri ng tao, na may mga gawa na ginawa sa laman ay tatayo sa harap ni Kristo at makita itong lahat. Ang kanilang kaligtasan ay buo, purihin ng Diyos, ngunit pumapasok sila sa kawalang hanggan na may amoy ng usok sa kanila, na nawala ang lahat ng namuhunan nila sa kanilang buhay. Ang sakit ng sandaling yun ay hindi magiging pisikal na sakit ng parusa, ngunit ang emosyonal at espiritual na sakit ng malalim na panghihinayang. Ang panghihinayang sa mga pagkakataon na nag-squander. Ang panghihinayang sa mga maling prioridad. Ang panghihinayang na makita kung ano ang kanilang buhay asterisk ay maaaring asterisk para sa kaluwalhatian ng Diyos, at kung ano talaga ito. Hindi ito isang taktika ng takot. Ito ay isang banal na tawag sa paggising. Sinasabi sa amin ng Diyos, ang iyong buhay ay isang katiwala. Ang oras, ang mga talento, ang mga mapagkukunan na ibinigay ko sa iyo ay ang mga materyales sa gusali. Tinatawag kita upang magtayo ng isang bagay na tatagal, isang bagay na walang hanggang kahalagahan. Ang katotohanan ito ay nararapat na baguhin kung paano natin nakikita ang ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay muling nag-frame ng lahat. Ang mahirap na pag-uusap sa iyong teenager ay hindi na isang abala lamang, ito ay isang pagkakataon upang maglagay ng isang bato ng mahalagang pag-ibig ng pasyente. Ang nakakainis, paulit-ulit na gawain sa iyong trabaho ay hindi na gumiling lamang, ito ay isang pagkakataon upang mabuo kasama ang ginto ng katapatan at integridad. Ang pagpili na gumastos ng iyong oras sa panalangin at ang salita sa halip na sa walang pag-iisip na libangan ay hindi na isang sakripisyo, ito ay isang pamumuhunan sa pilak, sa isang bagay na magtiis. Ang pananaw na ito ay tumutulong sa amin upang wastong suriin kung ano ang tawag sa mundo ng tagumpay. Ipagdiriwang ng mundo ang taong nagtatayo ng isang napakalaking, kahangahangang istruktura ng dayami. Mukhang maganda, nakakakuha ito ng palakpakan. Ngunit ang Diyos ay hindi humanga sa laki ng istruktura, ngunit sa kalidad ng mga materyales.
Ang isang maliit, nakatagong kilos ng kabaitan na ginawa para sa kaluwalhatian ni Kristo ay walang hanggan na higit na halaga kaysa sa isang mahusay na pampublikong kilos na ginawa para sa papuri ng mga tao. Nakikita ng Diyos ang motibo ng puso. Alam niya kung bakit ginagawa natin ang ginagawa natin. At iyon ang ibubunyag ng apoy. Ito ay susunugin ng lahat ng pagpapanggap, lahat ng pagkukunwari, lahat ng self-congratulation, at ilalagay nito ang totoong sangkap ng gawain ng ating buhay. Kaya't maging praktikal tayo tungkol dito, dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng ginto at dayami ay maaaring hindi kapani-pani walang banayad. Isipin mo ito, dalawang tao ang maaaring gawin ng eksaktong parehong aktibidad. Sa labas, ang kanilang buhay ay mukhang magkapareho. Parehong nagboluntaryo sa church food pantry tuwing Sabado. Ginagawa ito ng tao A dahil sa isang malalim, tunay na pag-ibig sa Diyos na umaapaw sa isang pag-ibig para sa mahihirap at pinalalaki sa kanilang pamayanan. Wala silang pakialam kung may nakakakita sa kanila. Ang kanilang gantimpala ay ang tahimik na kagalakan ng paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Matyaga ang mga ito, patuloy na naglalagay ng maliit, mabibigat na mga ladrilyo ng ginto. Nandoon din ang tao B tuwing Sabado, ngunit ang kanilang pagganyak ay naiiba. Marahil ay ginagawa nila ito sa isang pakiramdam ng relihiyosong tungkulin, isang kahon na susuriin upang makaramdam ng isang mabuting Kristiyano. O marahil ay nasisiyahan sila sa pakiramdam ng pamayanan at ang papuri na nakukuha nila mula sa iba dahil sa pagiging tapat. Marahil ito ay kahit isang paraan upang mag-network o bumuo ng isang reputasyon. Hindi sila isang masamang tao, at ang mga tao ay nagpapakain pa rin. Ang panlabas na trabaho ay mabuti. Ngunit ang material ay naiiba. Kahoy ito. Ito ay isang mataas na grade, mukhang relihiyoso na piraso ng kahoy, ngunit gayunpaman kahoy. Hindi ito makakaligtas sa apoy. Sa paningin ng mundo, at maging sa mga mata ng simbahan, ang tao A at tao B ay pareho. Ngunit sa araw na yon, ang apoy ng titig ni Kristo ay agad na makilala ang pagkakaiba. Ang ginto ay pino at lumiwanag mas maliwanag. Ang kahoy ay mawawala sa usok. Ito ay isang malungkot na pag-iisip, sapagkat nangangahulugan ito na mapupuno natin ang ating buhay ng mga aktibidad na Kristiyano, at magtatayo pa rin ng mga nasusunog na materyales. Maaari tayong mamuno ng isang maliit na grupo, ngunit gawin ito para sa pakiramdam na namamahala o nakikita bilang matalino. Straw yan. Maaari kaming magbigay ng mapagbigay sa alay, ngunit gawin ito sa isang puso ng pagmamataas, umaasa na mapapansin ng pastor. Yan. Maaari kaming gumugol ng maraming oras sa paghahanda ng isang sermon o isang aralin, ngunit mas nababahala sa ating talino at palakpakan ng karamihan kaysa sa espiritual na pagpapakain ng kawan. Iyon ay isang maganda, masalimuot, ngunit sa huli ay nasusunog na istruktura ng kahoy. Ang kaaway ay nagmamahal ng higit pa kaysa makita tayo na maubos ang ating sarili na nagtatayo ng napakalaking, kahangahangang mga bonfires na mukhang Kristiyano. Hindi niya iniisip kung abala tayo, basta abala tayo sa pagbuo ng mga maling materyales. Kaya ang kritikal na tanong na kailangan nating patuloy na tanungin ang ating sarili ay hindi lamang, ano ang ginagawa ko? Ngunit, bakit ko ito ginagawa? At kahit na mas mahalaga, sino ang gumagawa nito sa akin? Dahil narito ang lihim, narito ang susi na magbubukas ng vault ng mga walang hanggang materyales. Hindi ako makagawa ng ginto, pilak, o mahalagang mga bato sa aming sarili. Hindi lang namin kaya, sa aming sariling lakas, ang pinakamahusay na maaari nating gawin ay makintab na kahoy. Maaari nating gawin ang ating makasariling ambisyon na mukhang serbisyo. Maaari nating gawin ang ating pagmamalaki na parang kabanalan. Ngunit hindi natin, sa ating sariling laman, ay gumagawa ng isang bagay na walang hanggan, banal na kalidad. Ang mga mahahalagang materyales na ito ay bunga ng gawa ng banal na espiritu sa atin. Ang ginto ay ang dalisay na pag-ibig ng Diyos na ibinaba sa ibang bansa sa ating mga puso ng banal na espiritu. Ang pilak ay ang karunungan na nagmula sa itaas, ang isip ni Kristo na ibinigay sa atin ng espiritu. Ang mga mahahalagang bato ay ang mga katangian ng karakter katakataka, kabaitan, katapatan, pagpipigil sa sarili na hinuhulaan sa atin ng espiritu habang naglalakad tayo sa mga pagsubok at isumite sa kanyang proseso ng pagpino. Kaya, ang layunin ay hindi, subukan ang mas mahirap, upang maging isang mas mahusay na tagabuo.
Ang layunin ay upang sumuko ng higit pa sa Master Architect, ang banal na espiritu na nakatira sa atin. Ang gusali na may walang hanggang materyales ay hindi gaanong tungkol sa galit na aktibidad at higit pa tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng iyong araw hindi sa isang listahan ng dapat gawin, ngunit sa isang pakiusap, banal na espiritu, mabuhay sa akin ngayon. Gumawa ng iyong bunga sa akin. Hayaan ang aking mga kamay na maging iyong mga kamay. Hayaan ang aking mga salita na maging iyong mga salita. Tulungan mo akong makita ang bawat gawain, bawat pag-uusap, bawat pagkagambala hindi bilang isang kaguluhan mula sa aking plano, ngunit bilang isang pagtatalaga mula sa iyo, isang pagkakataon na bumuo ng isang bagay na tatagal. Kapag nakatira tayo sa estado ng pag-asa, ang aming mga motibo ay nagsisimulang linisin. Ang aming mga aksyon, kahit na ang pinakamaliit, ay naging infused na may walang hanggang kahalagahan. Ang paggawa ng pagkain para sa isang may sakit na kapitbahay ay hindi na magandang bagay na dapat gawin, ito ay nagiging isang gawa ng paglalagay ng isang mahalagang bato ng pakikiramay. Ang pagpapatawad sa isang taong nasaktan ka ay hindi na isang mahirap na emosyonal na ehersisyo, ito ay nagiging isang gawa ng gusali na may dalisay na ginto ng biyaya. Ito ay isang radikal na muling pag-frame ng ating pang-araw-araw na buhay, hindi ba? Nangangahulugan ito na ang pinakamahalagang sandali ng ating panahon ay maaaring hindi ang magtatapos sa isang resume o ipahayag mula sa isang yugto. Ang pinakamakabuluhang sandali ay maaaring ang 5 minuto na pinili mong makinig ng pasensya sa isang bigo na katrabaho sa halip na putulin ang mga ito. Iyon ay isang mahalagang bato ng pasensya na inilatag. Maaaring ito ang sandali na kinagat mo ang iyong dila at tumanggi na ipasa ang isang piraso ng tsismis, na pumili sa halip na manalangin para sa taong iyon. Iyon ay isang sliver ng dalisay, pino na pilak. Maaaring ito ang lihim, hindi nagpapakilalang regalo na ibinigay mo sa isang nangangailangan, na walang pagnanais na kilalanin, isang pagnanais lamang na ipakita ang kabutihang loob ng Ama. Iyon ay isang nugget ng purong ginto. Ngayon, ihambing natin ito sa kahalili. Madali itong mahuli sa pagbuo ng kahoy, hay, at tuod dahil, lantaran, mas madaling magamit ang mga ito sa lumberyard sa buong mundo. Ang kahoy, tulad ng sinabi namin, ay kahanga-hanga. Maaari itong inukit at hugis upang magmukhang espiritual. Ito ang proyekto ng ministeryo na isinasagawa natin lalo na dahil gagawing maganda tayo. Ito ay ang pampublikong panalangin na higit pa tungkol sa tunog na banal kaysa sa pakikipag-usap sa Diyos. Ito ang serbisyo na ibinigay sa isang nakatagong ledger, sinusubaybayan kung sino ang may utang sa amin. Mukhang solid, ngunit wala itong walang hanggang density. Pagkatapos ay may high. Si high ay malagkit. Ito ay nasusunog maliwanag at mabilis. Ito ang gawaing itinayo sa dalisay na emosyonal, sa mga espiritual na mataas na walang ugat sa pagbabagong anyo ng karakter. Hinahabol nito ang susunod na kumperensya, ang susunod na malakas na karanasan sa pagsamba, ang susunod na dinamikong tagapagsalita, na naniniwala na ang pakiramdam ay ang sangkap. Ngunit kapag ang musika ay kumukupas at isang mahirap na pagsubok ay dumating sa Lunes ng umaga, ang istruktura ng high ay nag-aalok ng walang kanlungan. Umakyat ito sa usok. Ang katapatan, ang mabagal, matatag, pang-araw-araw na gawain ng pagsunod, ay isang mahalagang bato. Ang paghabol sa espiritual na hype ay nagtitipo ng high. At sa wakas, may tuod. Ang stubble ay kung ano ang naiwan pagkatapos ng pag-aani. Ito ay ang walang halaga, walang ugat na byproduct. Ito ang relihiyon ng walang pag-iisip na gawain. Nagpapakita ito sa simbahan ngunit nag-scroll sa iyong telepono sa sermon. Nagbabasa ito ng isang kabanata ng Biblia para lamang suriin ang isang kahon, na may mga salitang dumadaan sa iyong isip ngunit hindi tumagos sa iyong puso. Ito ay ang malabo ng aktibidad ng walang presensya, ang paggalaw ng walang debosyon. Ito ay simpleng pagkuha ng puwang sa kaharian nang hindi kailanman nakikisali sa ating mga puso sa gawain ng hari. Ito ang pinakamadaling materyal na makaipon sapagkat hindi ito nangangailangan ng pag-iisip, walang balak, walang pagsuko. Ito ang mga labi ng isang ginulo na buhay. Kaya paano natin maiiwasan ang gawain ng isang buhay na kaunti lamang sa isang tumpok ng abo? Ang tukso ay upang tingnan ang listahang ito at isipin, okay, kailangan kong ihinto ang pagiging abala. Kailangan kong ihinto ang pagnanais ng pagkilala. Kailangan kong makaramdam ng mas tunay. Ngunit iyon ay isa pang anyo ng self-effort.
Iyon ay sinusubukan mong gumawa ng ginto. Ang sagot ay hindi sa kung ano ang tumitigil sa paggawa, ngunit kung kanino tayo magsisimula depende sa. Lahat ito ay bumalik sa pagsunod kay Kristo, na pinapayagan ng banal na espiritu na maging forma ng iyong site ng konstruksyon. Isipin ang iyong sarili bilang isang apprentice sa isang master craftsman. Ang isang mag-apprentice ay hindi lamang kumukuha ng martilyo at simyo lang masungit, umaasa na magtiklop sa gawain ng master. Hindi, ang isang tunay na apprentice ay gumugugol ng karamihan sa kanyang oras sa panunood ng master. Pinag-aaralan niya kung paano hawak ng master ang tool. Nakikinig siya sa pagtuturo ng master. Inilalagay niya ang kanyang kamay sa kamay ng master upang madama ang paggalaw, presyon, hangarin sa likod ng bawat hiwa at bawat kasukasuan. Ang kanyang pangunahing trabaho ay hindi upang makabuo, ngunit makasama sa guro. Ang kanyang pagiging produktibo ay isang byproduct ng kanyang kalapitan. Ito ang ibig sabihin ng ating buhay sa banal na espiritu. Ang aming oras sa banal na kasulatan ay hindi lamang upang makakuha ng impormasyon, ngunit upang malaman ang tinig ng master. Ang aming oras sa panalangin ay hindi lamang upang ipakita ang isang listahan ng mga hinihingi, ngunit upang ilagay ang aming kamay sa kanyang, upang ihanay ang ating kalooban sa kanyang, upang sabihin, Master, ano ang itinatayo natin ngayon? Gabayan ang aking mga kamay. Ang aming mga sandali ng tahimik at pag-iisa ay para sa panunood sa kanya, para sa pag-akit ng aming mga espiritual na tainga sa kanyang tahimik na patnubay. Sa labas ng lugar na iyon ng umaasa na kalapitan, nagsisimula ng magbago ang aming mga aksyon. Nagsisimula kaming lumipat kasama ang kanyang ritmo, upang makita sa kanyang mga mata, na mahalin ang kanyang puso. Natagpuan namin ang aming sarili na natural na kumukuha ng ginto, pilak, at ang mahalagang mga bato dahil nagtatrabaho kami ng tama sa tabi ng pinagmulan ng kanilang lahat. Ang magandang bagay tungkol sa apprenticeship na ito ay ang master ay hindi naghahanap ng talento, naghahanap siya ng tiwala. Hindi siya humanga sa aming resume, siya ay interesado lamang sa aming pagkakaroon. Ang isang apprentice na lumalaki ay walang tiyaga, na sa palagay niya ay sapat na natutunan pagkatapos ng panunood ng ilang minuto, ay hindi maiiwasang makuha ang maling tool o maling basahin ang mga plano. Susubukan niyang pilitin ang isang kasukasuan na hindi magkasya. Martilyo ang isang kuko sa maling anggulo, at sa kanyang pagmamadali, baka masira niya ang isang mahalagang piraso ng material. Pamilyar ba ang tunog na iyon? Ito ang ideya ng ministeryo na inilunsad namin ng walang panalangin, pinalakas ng aming sariling mabuting hangarin, na sumabog at iniwan ng mga tao na nasaktan. Ito ang mahusay na kahulugan na payo na ibinigay namin sa isang kaibigan, na nagsasalita mula sa aming sariling limitadong karunungan sa halip na pakinggan ang banayad na payo ng Espiritu, na mas masahol pa. Lumilikha kami ng maraming kahoy, hay, at tuod kapag nauna kami sa Panginoon. Nagkakamali tayo sa aming sigasig sa kanyang pagpapahid. Ang master craftsman ay hindi nagmamadali. Ang kanyang gawain ay walang hanggan. Kapag nagmamadali tayo, nagtatrabaho kami sa aming sariling oras, para sa aming sariling kaluwalhatian. Ngunit kapag nagpapabagal tayo, kapag nagsusumite tayo sa bilis ng kanyang proseso, ang aming mga motibo ay nagsisimulang linisin. Ang isang gawa ng serbisyo ay hindi na tungkol sa nakikita, ito ay tungkol sa pagsali sa hindi nakikitang gawain ng alipin na hari. Ang isang pinansyal na regalo ay hindi na isang transaksyon upang kumita ng isang pagpapala, ito ay isang masayang pakikilahok sa masaganang probisyon ng master para sa kanyang bahay. Ang parehong pagkilos, na sa isang labas ng tagamasid ay mukhang magkapareho, ay maaaring maging kahoy o ginto. Ang pagkakaiba ay ang puso, at ang puso ay binago lamang sa malapit sa guro. Kapag tumayo ka sa tabi ng isang nagliliyab na apoy, hindi mo maiwasang maiinit ito. Kapag naglalakad ka sa tabi ng banal na espiritu, hindi mo maiwasang may pagpapatuloy ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kadalisaya na sumisid sa iyong hangarin. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng isang 10 minuto na tahimik na oras sa iyong galit na araw. Ito ay tungkol sa muling pagsasaayos ng iyong buong postura sa buong araw. Ang site ng konstruksyon ay hindi lamang ang gusali ng simbahan o ang larangan ng misyon. Ang site ng konstruksyon ay ang iyong talahanayan sa kusina habang nakikipag-ugnayan ka sa isang mapaghimagsik na teenager. Ito ang iyong cubicle ng opisina habang nag-navigate ka ng isang mahirap na pag-uusap sa isang katrabaho.
Ito ang upuan ng driver ng iyong sasakyan kapag may pumutol sa iyo sa trapiko. Sa bawat isa sa mga sandaling ito, mayroon kang pagpipilian. Maaari mong kunin ang iyong sariling pamilyar, pagod na mga tool anger, walang tiyaga, awa sa sarili, chismis at bumuo ng isang istruktura ng rickety ng tuod. O maaari kang mag-pause, kahit na para sa isang nanosecond, at ilagay ang iyong kamay sa master. Maaari kang huminga ng isang tahimik na panalangin, Espiritu, paano tayo magtatayo dito? Ano ang itsura ng ginto sa pag-uusap na ito? Ano ang mahalagang bato na nais mong ilagay sa sandaling ito ng pagkabigo? Ang tahimik, nakasalalay na pagliko ng puso ay ang kakanyahan ng pag-aproba. Ito ay nasa maliit na, nakatagong pivot na napili ang material ng iyong buhay. At narito ang lihim, ang master ay may isang walang hanggan na supply ng ginto, pilak, at mahalagang mga bato. Hindi niya ito rasyon. Siya ay sabik na magtayo ka sa kanila. Ang limitasyon ay hindi kailanman sa kanyang pagtatapos, nasa atin ito. Ito ay sa ating pagmamataas na pagpilit na alam natin kung paano magtatayo, na ang aming tumpok ng hay ay mukhang sapat na kahanga-hanga, na ang aming istruktura ng kahoy ay sapat na matibay. Natatakot tayo na kung hihintayin natin siya, walang magagawa. Natatakot kami na ang isang buhay ng pag-asa ay isang buhay ng pagiging kapasidad. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo. Ang isang apprentice sa pagawaan ng master ay mas aktibo, mas nakikibahagi, at mas tunay na produktibo kaysa sa galit na galit, tagabuo ng sarili na maaaring mangarap na maging. Ito ay lamang na ang aktibidad ay naiiba. Ito ang aktibidad ng pakikinig, ng panunood, ng ani, ng pakikipagtulungan. Ito ay isang malakas, dynamic na sayaw ng pagsuko at lakas. At dahil nagtatrabaho kami sa kanyang mga materyales, sa ilalim ng kanyang gabay, hindi natin kailangang mabuhay sa takot sa araw ng pag-iinspeksyon. Ang apoy na pinag-uusapan ni Pablo, ang apoy na susubukan ang kalidad ng gawain ng bawat tao, ay hindi isang bagay na kakilakilabot ng apprentice. Bakit? Dahil ang apoy ay hindi sirain ng ginto, nililinis lamang nito. Hindi ito kumonsumo ng mga mahalagang bato, inihayag lamang nito ang kanilang katalinuhan. Ang apoy ay ang mismong pagkakaroon ng Diyos, at ang anumang itinayo bukod sa Kanya, bukod sa Kanyang pagkatao at sa Kanyang kalooban, ay natural na maubos ito. Hindi ito makakaligtas sa Kanyang harapan sapagkat hindi ito ipinanganak sa Kanyang harapan. Ngunit ang gawaing nagawa ng magkasama sa Master, ang gawaing yun ay na-infuse na sa Kanyang presensya. Nararamdaman ito mismo sa bahay sa apoy. Ang araw ng pagsubok ay nagiging isang araw ng pagbubunyag, kung saan ang maganda, solid, at walang hanggang istruktura na itinayo sa tahimik na pakikipagtulungan sa espiritu ay sa wakas ay nakikita sa lahat ng kaluwalhatian nito, at tinitingnan ng Master Carpenter ang kanyang apprentice at sinabing, magaling. Ang gawaing yun ay nananatili, hindi bilang isang bantayog sa ating pagsisikap, ngunit bilang isang testamento sa kanyang katapatan sa pamamagitan ng isang nagbigay na sisidlan. Ang focus ay lumilipat mula sa kalidad ng aming trabaho hanggang sa kalidad ng aming relasyon sa foreman. Kaya't iiwan kita sa tanong na ito, at nais kong basahin ang iyong mga saloobin sa mga komento, ano ang isang lugar ng iyong buhay kung saan sa palagay mo ay nabuo ka ng dayami, at ano ang itsura sa linggong ito upang anyayahan ng Master Carpenter na dalhin ang kanyang ginto sa halip. Kung handa ka ng lumalim sa paglalakbay na ito ng apprenticeship, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-click ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, kung saan makakakuha kami ng praktikal tungkol sa kung paano magsisimulang makinig. Hanggang sa pagkatapos, bumuo ng may layunin. Ako si Marco, at makikita kita sa pagawaan.